Hello! Kumusta kayo mga ka-senior, mga dudong mga inday? Alam niyo po ba na matutulog na sana ako? Kaso, meron akong rinig na balita. Alam mo naman ang granny, laging nakatutok sa balita. Ganito, ipaparinig ko sa inyo bago natin pag-usapan. Okay po ba? Ha? Sige po, pakinggan po natin. At panoorin. Dagsigil sa kuryente, ipatutupad ngayong buwan. Presyo ng diesel, nakaambaring tumaas. Presyo ng kamatis, pumapalo na sa 300 pesos per kilo. Narinig nyo? Napanood nyo po ba ang mga bagay-bagay? Ha? Hindi ba nakakagulat? Nakaka-alarma? Diyos ko, ano ba nangyayari sa atin? Lahat-lahat na nagmamahal. Diyos ko po, madlang people, ano ba ang nangyayari sa atin? Teka, iayos ko lang ang aking monitor. Hindi po ba? Parang nakaka-alarma, nakakatakot, nakaka-nervyos na hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Actually, wala akong kodigo ngayon. Kasi nga, matutulog na dapat ako. Bigla ko nga narinig yung balita na yan. Sabi ko parang, ha? Saan kaya? Ano kaya ang pinanggagalingan ng mga bagay-bagay? Diyos ko. Nabalitaan ko din na nagsabi daw si Duterte, ang ating former president, na ang 20 pesos na per kilo ng bigas ay daydreaming. Po ba? Parang in your dreams na lang ang 20 pesos per kilo. Kasi nga, that was long time ago. Iba na ngayon. Nananaginip lang daw tayong mga Pilipino sa 20 pesos per kilo. Malabo na raw mangyari ang mga bagay-bagay na ganun. Diba? Diyos ko. Tapos, tataas na naman ang kuryente. Oh my God. Hindi ko alam. Para akong pinanghihinaan na ng loob. And then, ang krudo na naman, tataas na naman. O, diba? Hindi ko nga alam kung ano bang pinagagagawa nila. Ano ang... Aba, tulungan nyo naman kami, mga gumawa naman sana ng paraan. Ang gobyerno natin, diba? Para sa akin, ang naiisip ko lang na yung price ceiling na yan, mga price cap yan. Parang kaparis yan noong yung sibuyas, tatandaan nyo, diba? Biglang nagmahal din yun. O, diba? Tapos, ang nangyari, ang ginawa ng gobyerno, bumili siya ng sibuyas somewhere in, I don't know, in North. Bumili siya ng sibuyas na worth 500 plus. Hindi naman ang, I don't know, 500 plus. Tapos ibinenta sa kadiwa, ha? Ibinenta sa kadiwa ng 170 per kilo yata. Yun, I remember that. So, hindi maganda kasi palugi tayo noon, di ba? Binili ng gobyerno sa mataas na presyo, 530 or 580, and then binenta sa kadiwa ng 170. So, pera natin yung mga Pilipino. O diba, tayo ang talo dun kasi nalugi tayo. Ngayon, gano'n na naman ang nangyayari. Yung mga hoarding ng bigas, mga, kung ano-ano, mga cheche-bureche. Ganon din, diba? Wala rin namang pinagbago. Meron na naman diyang mga nag-i-smuggle ng bigas na hindi ko alam kung sino ba ang promotor niyan. Parang naawa tuloy ako kay BBM kasi alam ko meron sa ating nakapagbulong na iyan daw ay merong isang mataas na posisyon sa Malacanang na siya ang nagdidesisyon. My God, alam niyo yun? Siya ang nagdidesisyon kaya nakakaawa naman. Sana magawa naman ng paraan at tumayo naman sa sariling paa ang ating presidente. Diba? Para naman hindi tayo nagkakaganito. Nung nakaraan yun, mga hoarding ng sibuyas. Kesyo yung smuggle ng sibuyas. Wala namang napatunayan. Wala namang nahuli. O, diba? Nasaan? Sino nahuli? Meron sanang ipatatawag sa Senado. Hindi rin naman sumipot. Kesyo, ang ginawa yata, nung naka-schedule na, nire-schedule. Hanggang second time, nire-schedule uli. Hanggang ngayon, wala na. Natabunan na. O, diba? Galing-galing. Nakakainis, diba? Nakakapag-init ng ulo, nakakapagdilim ng paningin.
So, yun nakakalungkot. Hindi ko na alam kung anong aking gagawin at ba't biglang nawawala ang aking ulo. So, yun lang. Tapos, ito na naman ang kuryente natin tataas. Grabe. I don't know. Parang, ano ba yun? Tapos, ang kamatis, mga kaibigan, 300 per kilo na. Ano pa? Nga tayong lahat. Ay, nako. Paano na kaya tayo mabubuhay? Ano ba yun? Sobrang mahal na ng bilihin. Okay lang yung mga mayayaman. Diba? Isamantalang tayo, isang kahig, isang tuka. O, diba? Isang kahig, isang tuka tayo. Tapos biglang tataas ng ganyan. Nakakalula. Nakakainis. Diba? Ay, Diyos ko. Ay. Pero sana naman, sana dumating pa yung panahon na maisip ng gobyerno natin na gawa na ng kamay na bakal. Diba ba? Gawa na ng kamay na bakal. Ano pa bang iniintay? Ano pang iniintay nyo? Gusto nyo pa ba na magkagulo or whatever? Dahil ang mga tao, syempre pag gutom, gagawa yan ng hindi maganda. So sana naman ngayon pa lang, i-ano na natin, bigyan na natin ng solusyon, gumawa tayo ng tama, at pag-isipan natin mabuti. At sana naman yung mga nanggugulo, yung mga umiepal dyan na ang gusto lang ipuro pera, hindi nyo madadala ang pera pag nategi kayo. Ano ba? Walang nakakapagdala kahit ano pag nategi. Diba? Sana alam nyo yun. Baka nakakalimutan nyo. Panay ang ano nyo, panay ang may tawag dyan dati na siyang mayaman. Pero kahit na kumita siya ng milyon-milyon sa isang araw, hindi pa rin siya titigil. Parang na-addict na siya sa sobrang pagpaparami ng pera. Kaya kahit na mas alam niyang illegal, tinutuloy-tuloy pa rin niya. Diba? Parang na-addict na siya. So, Diyos ko, ito na ba ang propesiya? Ayokong isipin. Diyos ko, nakakatakot. Sana naman walang magawa ng solusyon, di ba? Kasi ang laki na ang sabi nga na sa balita, baka daw dumating pa sa 90 pesos per kilo. Di ba? Ang ating bigas. Paano na tayo? Ano ba yan? Oh my God! OMG! Siguro dapat, mga ka-senior, dagdagan natin ang pagdadasal at bigyan sana ng lakas ng loob or lakas ng isipan ang mga namumuno sa bansa natin na gawa naman niya ng solusyon. Maski yung yun man lang yung bigas, yung kamatis or kung ano pa man ang mga sana gawa naman ng paraan na hindi yung kaparis yung ginawa noon sa sibuyas na bibilhin tapos ngayon ibebenta, parang kagaya din yan sa rice cup, o di ba? Binibenta ng palugi ng mga retailer kasi papalitan sila ng gobyerno. Ganon din, pera din natin ang ginamit nila. O ano ba? Kakainis. Ay naku mga kasinyo, kaya tayo kailangan nating magpalakas. Kahit na tayo ay mga senior, kailangan nating magpalakas. Wag nating masyadong isipin yung mga bagay-bagay. Siguro kasi pag senior, di ba, hindi naman na tayo nagtatrabaho. Ako for me. Pero nagtatrabaho pa din in a way na hindi naman ako sumisweldo, di ba? Nagtatrabaho ako dahil alaga ko yung mga apo ko. Pero yung sabihin mong may sweldo ako. Pero kahit pa ganun, kasi nga dati nagtatrabaho ako, so alam ko ang hirap ng kumita ng pera. Kaya kumbaga kahit na hindi na ako naghahanap buhay sa ngayon, alam ko kung paano ang hirap na kumita ng pera. So, sana naman masolusyonan ng kaagad-agad ang kung ano man ang problema natin sa ngayon. Kasi parang nag-aalala na ako. Kasi nung napanood ko kanina na dapat nga hindi ako ngayon medyo gusto kong magpahinga. Kasi kagabi natagalan ako ng gusto ko sana magpahinga. Bigla naman ako, kasi ugali ko yun bago ako matulog. Nanonood ako ng, alam mo na, balita. So yun, sabi ko, ha? Grabe. Diba? Yung bigas, yung krudo, yung kamatis, ano ba yan? Tapos ito na namang yung
nagkaroon na naman ng supply going to BRP Sierra Madre. Nagkaroon na naman ng ano ba ito, inanuhan, pero gustong anuhan ng harangin, or I mean yung talagang nang bebenga yung China na yan, alam niyo yun, talagang nang bebenga sila, gusto nilang mga ilang barko yata yun ng Chinese Coast Guard, ganun, pero nagawa pa rin ng ating mga kasunduluhan ang paghahatid ng mga supplies, food supplies ng ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. Oh my God, I hope masolusyonan ito at sana dagdagan pa natin ang dasal, ha? So, sana makasurvive tayong lahat, at don't forget, mag-subscribe naman kayo. Kung halimbawa hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, okay? Good night mga ka-senior, see you!